Magandang hapon po, magiging tagapakinig. Sa awa po ng Diyos, suminto po yung malakas na ulan. Kaya hinto lang po, saktong alas 5 po, huminto yung malakas na ulan. Kanina po, lakas na ulan po rito. Kung hindi po ito huminto, hindi tayo magkakaranigan. Dahil po sa sobrang lakas ng ulan. Maganda naman po itong ulan na ito dahil mawawala po yung init at alinsangan ng panahon. Maaaring tayo po ipapunta na sa tagulan, maaaring sa susunod na buwan po, ay tagulan na po talaga yan. Ngayon po nasa transition po tayo, mainit, tapos mayroon pong ulan sa hapon. Ang ating pong pag-aaralan po kay Paksa, ito po ay request ni Brother Rupert Gaspar at kanyang sinabi na ating pag-aaralan po yung the role of women in the church. The role of women in the church. Ibig sabihin, ang gawain ng mga babae sa loob po ng iglesia. Alam po ninyo mga nangyayari sa ating lipunan. Ito rin po ay nakaka-apekto po sa ating iglesia kung minsan. Yung mga nangyayari sa lipunan, yung mga social events, sa lipunan po ay nakaka-apekto po sa mga nangyayari sa iglesia. Ang ibig ko sabihin, doon po sa kasaysayan ng lipunan ng Amerika, noong ikalawang daigdigang digmaan o Second World War, bago po yung gera na yan, ang mga babae po sa Amerika, sila yung nasa bahay lang. Sila po yung mga pangkaraniwang housewives. Pero dahil po sa gera at kinakaya ang mga lalaki po, karamihan sa kanila ay naging sundalo. So walang naiwan para magtrabaho sa kanilang mga factories. At ganyan din po, suportahan ang paggawa ng mga materialis na kailangan sa gera. So ang mga babae po ay nagsimulang magtrabaho. So in other words, dating mga plain housewives ay nagsimulang magtrabaho. Pagkatapos po ng gera, noong 1950s, 1960s, hindi na sila nakabalik sa dating kayusan sa lipunan nila. So nagsimula na po magtrabaho ang mga babae, maliban pa sa mga lalaki. So nagkaroon po ng isang pagkapantay o equality sa pagitan ng babae at lalaki sapagkat pareho na sila nagtatrabaho. At dito po musbong ang kaisipan sa ibang mga babae na sila'y kapantay ng lalaki. Kung anong magagawa ng lalaki, magagawa din ng babae. At ito'y pumasok sa loob ng iglesia. So nagsimula po magkaroon ng
kaisipan ng babae rin po ay pwede maging mangaral sa loob po ng iglesia. So ito po ay isa naging suliranin sa loob po ng iglesia. Siguro sa atin hindi masyado, pero sa mga ibang denominasyon o sa mga denominasyon, I'm sorry, ito po ay naging problema. Sabihin, nagkaroon po ng babaeng mangaral, mga babaeng obispo, etc. etc. So ano sinasabi ng Biblia tungkol po sa role ng mga babae sa loob po ng iglesia? Hindi natin sinasabi na ang mga babae po ay pangalawang mamamayan lamang sa loob ng iglesia. Hindi. Sila kasing halaga ng mga lalaki. Kaya kinakailangan po nating maunawaan ang katungkulan o role ng mga babae sa loob po ng iglesia. Sa pagkalahatan, kailangan nating tanggapin na kahit po sa paglalalang, ang unang nalalang po yung lalaki. At na makita po ng Diyos na ang lalaki po ay malungkot. Sabi niya, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. So, ginawa po siya ng isang kasama. Dito po sa gawa, o Genesis chapter 2. Dito po sa, basahin po natin. Nakita niya na hindi maganda na ang lalaki mag-isa. Dito po, verse 18 ng Genesis chapter 2. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y gagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Napakaganda po ng salin na ito. Katuwang, katulong, kasama. Kaya't mula sa lupa ay nilalang ng Panginoong Diyos ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa impapawid. At dinala sa lalaki upang malaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ano man ang itawag ng lalaki sa bawat buhay na nilalang ay siyang pangalan nito. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng hayop at mga ibon sa impapawid at ang bawat hayop sa parang, subalit para sa lalaki ay walang nakitang katuwang na nababagay para sa kanya. Kaya pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki, at habang siya natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki, ginawang isang babae, at dinala siya sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman, siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila nagiging isang laman. So, ibig sabihin, kahit po sa paglarangan po ng paglalalang, ang unang nilalang po ay ang lalaki. At nang makita ng Diyos na ang lalaki hindi mabuti na nag-iisa, ay nilalang siya ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Ito nga po ang babae. Dito po sa New King James, basahin po natin. Ako'y natutuwa po sa Bibliang ito, malaki. Ako'y naghahanap ng malaking Biblia rin na Tagalog. Kasi mas magandang basahin. Hindi masyadong mapapagod ang mata sa pagbabasa. Alam po niyo itong nasanay tayo sa mga computer. Sa ibang banda nakakatulong, sa ibang banda nakakasma sa mata. So Genesis chapter 2. Verse 18. And the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make a helper comparable to him. So makikita natin, ang babae po ay katulong o helper na katulad ng lalaki. Doon sa King James, help meets. So kahit po sa larangan po ng paglalalang, ang lalaki po ang unang nilalang kaysa sa babae. At sa larangan po ng relasyon, sa pagitan po ng mag-asawa, ang lalaki po ang pinuno ng kanyang asawang babae. At makikita rin po natin, nagkasala po si Eva, sinabi po sa Panginoon sa kanya, na siya po ay nagnanasang siya'y maging mas mataas kaysa sa kanyang asawa. Pero sabi ng Panginoon, hindi pwede yun. Kaya masahin natin sa verse 16 ng chapter 3. To the woman is said, I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain, you shall bring forth children,
and your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. Yung desire dito, hindi sexual desire. The desire to rule over her husband. Ang pagnanasang siyang manguna sa kanyang asawang lalaki. Yung sabi ng Diyos, he shall rule over you. So, sabihin, ang lalaki ang may pangunguna kahit po sa larangan ng sa pagitan ng mag-asawa. Kahit po sa bagong tipan. Basahin natin sa bagong tipan. Sa Ephesians chapter 5, makikita natin ang relasyon na yon. Mas ang babae po ay submissive o napapailalim sa kanyang asawang lalaki, hindi sa kahulugan na siya mas mababa, mamamayan, hindi. Siya kasing halaga. Kaya lang, magkaiba sila sa larangan ng gawain. Basahin natin. Sa verse 23 ng Ephesians chapter 5, sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia na siyang tagapagligtas ng katawan. Sinasabi rito, ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae. Sabihin, siya po sa larangan po ng kailang gawain, sa larangan ng pag-aasawa, ang babae po ay kailangan sumunod sa kanyang asawa. Ang lalaki po ang ulo ng kanyang asawang babae. So makita natin, sa paglalalang, ang unang nilalang ay ang lalaki. Sa larangan po ng relasyon mag-asawa, ang lalaki ang ulo ng kanyang asawang babae. Pagdating po sa loob ng iglesia, ganun din po ating makikita. Wala pong leadership role ang babae sa loob po ng iglesia. So ito'y consistent. Sa mga tweed, kahit po sa paglalalang, naunang nalalang ang lalaki sa babae. Sa larangan po ng relasyong mag-asawa, ganun din ang lalaki ang ulo ng kanyang asawang babae. Doon po sa rule of authority, mas ang ulo ng babae ay ang lalaki. Dito po sa 1 Corinthians chapter 11, ito po yung law of headship. Makikita natin ang ating Panginoon, Yesu Cristo, ang ulo niya ay ang Diyos. At ang ulo ng lalaki ang ating Panginoon, at ang ulo ng babae ay ang lalaki. Basahin natin. Dito po sa 11, verse 2. Pinupuri ko kayo sapagkat sa lahat ng mga bagay ay naaalala ninyo ako. At pinananatili ninyong matibay ang mga tradisyon na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Subalit, ibig kong malaman ninyo na ang ulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang ulo ng babae ang lalaki, at ang ulo ng Kristo ay ang Diyos. So dito po, ang ulo ng ating Panginoon ay ang Diyos. Ang ulo ng lalaki ay si Kristo, at ang ulo ng babae ay ang lalaki. Hindi ibig sabihin ng babae hindi tao, dahil ang ulo niya ay lalaki, katulad din po ng katotohanan si Kristo hindi Diyos, dahil ang ulo niya ang kanyang ama. Yun po ay may kaugnayan sa kailang gawain. Sa kailang gawain, mas mataas ang lalaki kaysa sa babae. Ngayon, sa iglesia, ganun din po. Hindi po tayo naniniwala na ang babae mas mababang ni lalaki. Hindi po. Siya po yung mahalaga. Kasi halaga po siya ng lalaki. Dahil kung walang babae, ay wala naman magiging anak yung lalaki. Di ba? So, mahalaga ang babae. Ang kanyang gawain po ay naiba sa gawain ng lalaki. Pero ang bawat gawain ng bawat isa ay magkasing halaga. Magkasing halaga. Mahalaga ang gawain ng babae, sa gayon ding paraan, mahalaga rin po ang gawain ng lalaki. Subalit, inuutusan tayo ng Diyos na kilalanin na mas mataas ang lalaki sa babae sa kanilang relasyon. Ang ulo ng babae ang lalaki. Maliwalag po yun. Sa iglesia po, ganun din. Mula sanang makikita natin, magpapaliwanag po natin na maayos. Na bagamat sa iglesia, ang mga babae po ay walang leadership role o pangunguna, kaya ng ating patutunayan, pero hindi ibig sabihin hindi sila mahalaga. Ang totoo po, napakahalaga ng gawain ng mga babae sa loob po ng iglesia. Makikita natin sa unang Timoteo. Dito sa unang Timoteo, ikalawang kapitulo, at dito natin makikita, binibigay po
ni Apostle Paul ang dahilan. Bakit ganito ang kayusan? Merong dahilan. At sinabi na natin yung ilan kanina. Dito po sa ikalawang kapitulo, sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo, ikalawang kapitulo, sa mga talatang 9 hanggang sa 15. Gayon din naman ang mga babae ay dapat na magdamit na may kainhinan, na angkop at hindi mahalay, hindi nang napapalamuti ang buhok at ng ginto, perlas o mamahaling damit, kundi ng mabubuting gawa na siya nararapat sa mga babaeng nagpapakayag ng paggalang sa Diyos. Kaya ang babae matuto sa katahimikan na may buong pagpapakasakop. Hindi ko ipinahihintulot ng babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Sapagkat si Adan ang unang nilalang, pagkatapos si Eva, at si Adan ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagkakasala. Ngunit ililigtas ang babae sa pamamagitan ng panganganak, kung sila'y mananatiling may kaisan sa pananampalataya, pag-ibig, at kabanalan. So ito yung unang makikita natin. Dito po sa talatang ito po ay sa larangan ng pananampalataya. Hindi po ito sa larangan ng pag-aasawa. Ang makikita kasi natin sa Biblia, sa Grego, ang salitang babae at salitang asawa babae ay galing po sa salitang gune, na ibig sabihin ay asawa o babae. Depende po sa konteksto. Dito po sa talatang ito, mga talatang binasa natin, hindi po ito sa larangan ng pag-aasawa. Sapagkat isinari ng mga salita bilang babae at mga lalaki, hindi bilang asawang lalaki o asawang babae. Kapag ang tinutukoy po ay asawang babae, sinasalin po nilang asawang babae. Katulad po sa Efeso, chapter 5, verse 23. Yun po ay gune. Kaya lang, yun ay tumutukoy sa isang babae may asawa o wife. Sa mga tweed, yun po makikita natin. Dito po ang ginamit na salita ay babae. So, hindi po tumutukoy sa isang babae may asawa o sa babae walang asawa, kundi sa babae sa pangkalahatan. Woman in general, whether married or unmarried. Sa loob ng iglesia, number 1, sinasabi sa atin, ang babae matuto sa katahimikan na may buong pagpapakasako. Tingnan po natin sa New King James. Kaya po natin tinitingnan ng New King James. Ito po ay comparative study rin para makita natin ang kani-kanyang salin ng bawat salin na mga talatang binabasa natin. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 11, let a woman learn in silence with all submission. Ang salitang silence po rito ay hindi nangangahulugan na hindi ka magsasalita. Kundi ibig sabihin, quiet, with quietness. In other words, not in the role of leadership, but yung ikaw ay tahimik na ginagawa ang iyong gawain. Submission. Learn in silence with all submission. Pag ginagamit po yung salitang pagpapakasako or submission, ibig sabihin, hindi po siya nangunguna sa loob ng iglesia. Because he is submitting herself. She is submissive, so hindi po siya isang nangunguna o isang leader sa loob ng iglesia. Ipaniwalag po sa atin na ibig sabihin ng buong katahimikan, matuto sa katahimikan. 12. Hindi ko ipinahintulot ng babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ibig sabihin, wala po siyang otoridad na magturo sa iglesia sa mga lalaki. Wala rin siyang otoridad sa iglesia na magkaroon ng pamumuno sa mga lalaki. Basahin po natin sa New King James. Ito po ang ating translation sa New King James. And I do not permit a woman to teach or to have authority over a man, but to be silent. Tandaan natin, salitang silent spirit ay galing po sa Grego na
Isochia. 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 Ako, nahirap bigyan. Isochia. Nag-ibig sabihin, quietness. Dito po sa 2 Thessalonians, para magkaroon tayo ng comparative study. 2 Thessalonians chapter 3, verse 2. Hindi po ako nagkakamali. O verse 12. Tingnan natin. 2 Thessalonians chapter 3. Ito po itong patungkol sa isang lalaki na ginagawa niya ang kanyang sariling gawain na may buong katahimikan kanya. Hindi ibig sabihin, hindi siya nagsasalita. Ang ibig sabihin, basahin natin, hindi siya nakikialam sa gawain ng iba. Basahin natin, tignan po natin ang basahin po natin na makikita natin chapter 3 verse 12. Tama po. Now those who are such, we command, mga chapter 1 Thessalonians po, nagkamali po tayo. Kaya pala yung iba yung sinasabi rito. The 1 Thessalonians chapter 3 verse 12. Sinasabi po rito na gawin ng lalaki ang kanyang gawain sa buong katahimikan. Yan ang sinasabi ng talata. Gawin ng lalaki ang kanyang gawain sa buong katahimikan. Ibig sabihin, ang kanyang sarili lamang, ang kanyang pinakikialaman. Hindi siya nakikialam sa gawain ng iba. Bilang sinasabi po sa atin. Sa mga tweed, ang sarili lamang niyang gawain, ang kanyang pinakikialaman. Hindi siya nakikialam sa gawain ng iba. Ngayon po makikita natin kahulugan ng esochia. Ginagawa mo yung gawain sa buong katahimikan. Hindi ka nakikialam sa gawain ng iba. Yun po makikita natin. So in other words, yung mga babae ganun din. They will do their work in quietness na hindi siya nakikialam sa gawain ng lalaki. So siya nagpapakumbaba at nagpapasakop sa gawain po ng isang lalaki sa loob po ng iglesia. So dito makita natin ang dalawang limitasyon ng babae po yung mag-aral at matuto na may buong katahimikan, meaning hindi po siya nangunguna, hindi siya leader, with all submission kanya. Pangalawa, nang babae po ay hindi pinahihintulutan na magturo sa lalaki o magkaroon po ng pamumuno sa lalaki. So, ibig sabihin, wala siyang leadership role sa loob ng iglesia. So, yung pong esochia, hindi ibig sabihin na hindi ka magsasalita kasi ang babae po yung nagsasalita. Siya yung maawit, siya po ay nag-aamen, pero hindi siya nasa pangunahing gawain. He is not in a leadership role whatsoever. Siya po ay buong pagpapakasakop na nakikinig sa pagtuturo ng mga lalaki at siya nagpapasakop sa mga lalaki. Specifically, pag meron na pong elders, sa mga elders. Siya nagpapasakop sa mga elders o sino bang lalaki sa loob po ng iglesia dahil wala siyang leadership role sa loob ng iglesia. Dito po sa 1 Corinthians, bago natin iwanan, meron pong dahilan na sinabi po nito ni Pablo. Bakit ganoon? Bakit hindi po pinahintulot ang ganyang mga bagay na gawin ng babae sa loob po ng iglesia? Hindi po sasabihin ni Pablo yon dahil siya po ay isang male chauvinist o naniniwala siya ng lalaki superior sa babae. Hindi. Kundi yung po itinuturo at pinag-uutos ng Panginoon sa atin. Wala tayong magagawa po doon. Kundi sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sa 1 Timothy, basahin po natin. Chapter 2, yung panghuli mga talata ng chapter 2. Ito po ang ating mababasa. Ito. Dito po sa verse 13, for, nang ibig sabihin because. Hindi po iba pong preposition nito sa Acts 2:38. Magkaiba sila. For Adam was formed first, then Eve. Sabi sabihin, si Adam ang unang nilalang at pagkatapos si Eva. And Adam was not deceived, but the woman, being deceived, fell into transgression. Dahil ang babae pong nadaya at hindi ang lalaki,
minabuti ng Diyos ng babae magkaroon ng pamumuno sa loob ng iglesia, kundi ang lalaki. Most probably, kung ang lalaki kinausap ng Diablo, ay hindi matutokso. Kasi alam na lalaki kung anong kauso ng Diyos. Tinokso niya yung babae at siya'y nadaya. So yun ang dalawang dahilan ni Apostle Paul. Ang lalaki o unang nilalang, pagkatapos si Eva ay ang lalaki ay hindi nadaya, kundi ang babae nadaya nung sila'y nahulog sa pagsasalaksa. Yun ang makikita natin. Ang susunod na talata na ating tutunghayan ay dito po sa 1 Corinthians chapter 14, dito po sa verse 34, verse 35. Totoo po, ang konteksto po nito, ang pinag-uusapan rito yung mga asawa ng mga propeta. Pero mayroon pa rin general rule na yung sinasabi rito. Basahin natin. Sa 14, verses 34, 35. Ang mga babae, at dito po sa talatang ito, marahil ang tamang salin ay mga asawa. At dahil po makikita natin, ang huling pong pinag-uusapan rito ay mga propeta. Dito po sa 32. At ang espiritu ng mga propeta ay nasa sa ilalim ng mga propeta sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan. Gaya sa lahat ng mga iglesia, ang mga asawa, sabi sa ibang salin, and your wives or your women, at ang mga babae dapat tumahimik sa mga iglesia sapagkat sila hindi pinahintulutang magsalita, kundi pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Kung mayroong anumang bagay na nais nilang malaman, tanungin nila ang kailang mga asawa sa bahay sapagkat kahiyahiya para sa isang babae ang magsalita sa iglesia, magsalita in the sense na magsalita na may pangunguna na parang siya nangangaral. So ito po yung mga asawa ng mga propeta. So ang gusto nila kanyang mayroon silang gustong itanong, malalaman nila sa kailang mga asawa sa bahay sapagkat ito yung mga propeta. Pero may general principle doon ay sinabi, sapagkat hindi pinahintulutan ang mga babae na magsalita sa mga iglesia kundi tumahimik. Kahiyahiya ang babae kaya magsalita sa loob ng iglesia. So makikita natin dito, ang basic picture sa mga babae is they are in a submissive role. Sila po'y napapasakop sa mga kalalakihan. Specifically, kung ang lalaki, Kristiyano niya, asawang Kristiyanong babae, yung Kristiyanong babae na papailalim sa kanyang kapamahalaan. In general, sa loob ng iglesia, ang mga babae, sila napapasakop sa kapamahalaan ng mga lalaki. In other words, hindi sila pwedeng sumama sa mga pagtitipon na kung saan ang mga kinakailangan magdesisyon para sa iglesia. Hindi sila pwedeng sumama roon. Kung mayroon tinatawag na business meeting, in the absence of elders, ang mga babae hindi pwedeng sumama roon because that is leadership role. Kung mayroong mga elders, ang mga babae hindi pwedeng sumama sa meeting ng mga elders. Unless otherwise sila involved. Halimbawa, nagkasala sila. Pero kung ito yung decision-making process, hindi sila kasama roon. So kung mayroon pong meeting ang iglesia with regards to the work of the church, the women are not involved. Hindi sila pwedeng makisama at sumama sa paggawa ng desisyon. Why? Because they are submissive to the men. Sila nagpapasakop sa mga kalalakihan. So yun na kaya po, makikita natin sa Biblia, walang babaeng maharal. No woman preacher. No woman elder or overseer or pastor. No woman deacon. Wala po babaeng diakonesa sa Biblia. Ang pinaka malapit na sinasabi nila ay ito sa, alam po niya, may nakausap po kaming mga grupo ng pananampalataya, yung kataas-taasang kagalang-galang na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sila po may mga babaeng mangangaral. So sila may radio program, meron kami radio program. So siyempre, sasagutin namin yung kailang pinapangaral. Ngayon, ang magsabi nila, si Deborah, kanya isang judge. So, are we under the Old Testament?
Si Deborah ay judge under the Old Testament. We are not under the Old Testament. At si Deborah, hindi siya mangaral. Siya ay isang hukom. Kung sabi nila, si Phoebe ay dikonesa. Okay. For the sake of argument, si Phoebe ay dikonesa. That doesn't prove a woman preacher. Kung ano man, it will prove that there is a deaconess. Kaya makikita na sa Romans chapter 16. Hindi po sa diakonesa. Ang makikita natin sa salitang deacon ay galing sa salitang diakono o meaning servant. Yung po ay generic. Lahat po tayo lingkod ng Panginoon. Meron lang pong itinalaga na special na uri ng mga lingkod na tinatawag na deacons. At ito po ay mga lalaki, hindi babae. Dito po sa Romans chapter 16 verse 1, ipinagtatagubilin ko sa inyo si Phoebe na ating kapatid na babae na lingkod sa iglesia na nasa Caesarea. Doon po sa Revised Standard Version, ito ay sinali na deaconess. Regardless, hindi pa rin siya deacon in the sense of a special servant. Dahil hindi pwede ang mga babae maging deacon. Dahil ang deacon ay lalaki. Asawa ng isa lamang babae. So hindi po pwede ng isang babae maging isang deacon. Bakit? Bakit? Sapagkat ang isa sa qualification ay kinakailangan asawa ng isa lamang babae. O, iso lalaki yun. Isa na sa 1 Timothy chapter 3. Ito makikita natin. Dito po sa verse 12 ng 1 Timothy chapter 3. Ang mga diakono ay dapat na may tigi-isang asawa lamang. So, sa English maganda. Kasi sa Tagalog, ang asawa ambiguous. Hindi natin lang kung babae, lalaki. Dito po sa English, maliwanag po yan. Alang kalusot. 1 Timothy chapter 3. Ibinasa natin kanina. Ito po ay lalaki. Basahin natin. Ito po ang ating mababasa. Ano po? Let deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well. So, paano magiging deacon ng isang babae? Sila po ay lalaki. Kahit po yung mga overseers, yung po mga pastors, at yung mga elders, na pare-pareho lang po yan, yun ay tumutukoy sa mga lalaki na may pamumuno sa loob po ng isang local church. Sila po yung lalaki. Basahin natin sa 1 Timothy chapter 3. Kasi siya, hindi ko na isinara po ito. Kapalikin pala tayo. 1 Timothy chapter 3, mga kapatid. Basahin natin. Dito po sa verse 2, a bishop then must be blameless, the husband of one wife. So lalaki rin. Lalaki rin, mga kapatid. Lalaki rin. Makikita rin po natin sa mga apostol, walang babae. Puro lalaki mga apostol ng ating Panginoon. Basahin po natin ang mga pangalan na po. Hindi po nagkakamali sa Matthew chapter 10. Basahin natin. Matthew chapter 10. Makikita natin ang mga pangalan ng mga apostol ng ating Panginoon. Dito po sa ikalawang talata hanggang sa ikatlo. Now the names of the 12 apostles are first Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, James the son of Zebedee, and John his brother, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddeus, Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. Lahat na mga ito lalaki. Wala kahit isa na babae. Wala rin tayong mababasang mga ngaral na babae sa loob ng iglesia. There are no woman preachers in the church. So, ibig sabihin, there is no leadership role for women in the church. Hindi sila pwede manguna sa panalangin. Hindi sila pwede mag-song leader. They cannot be leader inside the church because they have to submit themselves to the authority of men in the church. Yun ang kalooban ng Panginoon. Wala tayong magagawa doon. Kung magreklamo kayo sa Diyos. Huwag kayo magreklamo sa amin.
So binabasa lang natin kung ano sinasabi ng Biblia. We are only implementing the will of God na pinahayag ng Espiritu Santo sa atin at naisulat. Kaya natin nababasa. Ngayon, just because women have no leadership role in the church, ibig sabihin hindi sila mahalaga? Hindi ibig sabihin na hindi sila mahalaga. Mas in the same way na dahil ang lalaki pong ulo ng asawang babae, hindi maungulugan na ang asawang babae walang halaga. Oh, she's very important. Kung wala ang babae sa loob ng tahanan, hindi naman magagawa ng lalaki ang lahat ng mga bagay doon. Kaya sabi ng Panginoon, kinakailangan niya isang katuwang na kagaya niya. A help comparable to him, a help meet. Dahil kasi kalaga niya lalaki, ang pagkakaibala sa larangan po ng gawain, nas nangunguna ang kanyang asawa sa kanya. Pansinin po natin ang mga babae. Pansinin po natin sa mga iglesia. Mas marami mga babae isa sa mga lalaki. Wala pa ako nakita ang church na mas marami lalaki sa mga babae. Ayon sa lahat po, mas marami babae sa mga lalaki. Kahit sa akin ng City Southside, Church of Christ, mas marami ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Na ibig sabihin, may mga babae walang asawa, di ba? Pero makikita natin, sa kasaysayan po ng Ebanghelyo, malaki ang nagawang role ng mga babae. Nang nakapako sa krus ang ating Panginoon, lahat ng mga apostol wala daw maliban kay Apostle John. Sino nasa paanan ng krus? 3 babae. Sa John, at chapter 19, verse 25, si Mary, na ina ng ating Panginoon ayon sa laman, ang kanyang kapatid, si Mary, wife of Cleophas, at si Mary Magdalene. 3 Maria po yun. Pareho-pareho silang mga babae. At doon sila sa paan ng Panginoon, kasama ni Apostol Juan. At doon ipinagtagubilin niyang ating Panginoon ang kanyang ina sa laman kay Apostle John. At mula noon, ay inuwi ni John si Mary sa kanyang tahanan at itunurin na kanyang ina. Tungkol po sa resurrection ng Panginoon, ang unang nakakita at unang sumampalataya ng ating Panginoon ay nabuhay na maguli ay si Mary Magdalene. Isang babae. Ironically, lang ito'y sabihin sa mga apostol ng ating Panginoon, hindi mo sila naniniwala. They did not believe that Christ resurrected from the dead. Sino unang nakakita noon? Si Mary. Mary Magdalene. Dito po sa John chapter 20. Nakita natin. John chapter 20, dito po sa verse 1. Nasaan ang mga lalaki? Babae ang unang tumakbo sa libingan ng ating Panginoon. Sayin po natin. Now on the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early while it was still dark and saw that the stone had been taken away from the tomb. Then she ran and came to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved and said to them, they have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him. So baka ibig sabihin, na una pa na nakakita at sumampalataya ng ating Panginoon ay nabuhay ng maguli mula sa mga patay. Si Timoteo, na isang magiting na katulong ni Apostle Paul sa kanyang paggawaing pangangaral, siya po ay tinuruan ng mga babae. Specifically, ang kanyang lola at ang kanyang ina, ang kanyang grandmother, Lois, at ang kanyang nanay na si Eunice. Ito po sa 2 Timothy, chapter 1, verse 5. Mula sa kanila, si Timothy ay nagkaroon ng pananampalataya sapagkat siya tinuruan mula sa kanyang pagkabata. Sapagkat ang ama ni Timoteo ay isang hentil, maaaring hindi sumasampalataya yung kanyang ama, pero yung kanyang lola at ang kanyang nanay ay mga Hudyo na maaaring naging Kristiyano. Ito po sa binanggit nating talata sa chapter 1 verse 5 ng 2 Timothy. When I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded
is in you also. Sila nagturo sa kanya mula sa pagkabata. Dito po sa 2 Timothy chapter 3 verse 15. And that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. So isang mahalagang gawain ng mga kababaihan, lalo yung mga anak, na sila ang una magturo sa kanilang mga anak hinggil po sa salita ng Diyos. Katulad ng ginawa ni Louis and Eunice kay Timothy, mga kapatid. So hindi ibig sabihin na wala silang gawain, wala silang magagawa, dahil wala silang leadership role sa loob ng iglesia. Yung binanggit natin sa Romans chapter 16, verses 1 and 2, si Phil, anong ginawa ni Phil? Tinulungan niya si Apostle Paul at ibang mga mangaral. Basahin natin. Anong tulong ginawa niya? Hindi natin alam. Hindi sinabi sa atin. Pero siya'y malaking tulong sa gawain ni Apostle Paul. Basahin natin. Ipinagtatagabilin ko sa inyo si Phoebe, na ating kapatid na babae, na lingkod sa iglesia ng Cenchrea, upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon ayon sa nararapat sa mga banal, at tulungan ninyo siya sa anumang bagay na kakailanganin niya sa inyo, sapagkat siya na may naging katulong ng marami at ng aking sarili. Marahil yun ang paglilingkod niya sa iglesia sa Cenchrea. Siya tumutulong sa mga mangangaral. Sa paanong paraan, di sinabi sa atin. Dito po sa Pilipos, ika-4 na kapitulo, talata 2, 3. Ito po si Judea at si Syntyche. Ito po yung mga babaeng tumulong kay Apostol Pablo sa ganyang gawain, pero sa pagkakataon na ito, hindi nagkakaisa ng kaisipan o meron silang hidwaan. Nakikiusap ko kina Euodias at Syntyche na magkaisa sila sa pag-iisip sa Panginoon. O nakikiusap din naman ako sa iyo, tapat na katuwang sa pasanin ng iyong tulungan ng mga babae ito, sapagkat sila nagpagal sa kasama ko sa Ebanghelyo, at kasama rin naman si Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa ng kanilang pangalan na nasa aklat ng buhay. So itong dalawang babae ito, si Judea sa Tagalog, at Syntyche, ay tumulong kay Apostle Paul sa kanyang gawain ng Ebanghelyo. Anong ginawa nilang pagtulong? Hindi natin alam. Pero ang katotohanan, sila'y tumulong kay Apostle Paul. May nagsasabi ng mga babae hindi pwede magturo. Wrong. Mali po yun. Pwede magturo ang babae, pero hindi sa lalaki. Pwede siya magturo sa mga babae at sa mga bata. Dito po sa Titus chapter 2. Titus chapter 2. Ito po ay kapitulo ng dapat ituro ni Tito sa mga iba't ibang kasarian, mga babae, mga lalaki, matandang babae, matandang lalaki, sa loob ng iglesia. Dito po Titus 3-5. Sabihin mo rin ang matatandang babae na maging magalang sa kailangasal, hindi mapanilang puri, ni paalipin man sa alak, dapat sila magturo ng kabutihan upang kailang maturuan ng mga kabataang babae na ibigin ang kanilang mga asawa, ibigin ang kanilang mga anak, maging matino, dalisay, masipag sa gawaing bahay, mabait na nagpapasakop sa kanilang asawa upang maglapastangan ng salita ng Diyos. So pwede magturo ang mga nakakatandang babae sa mga nakababatang babae. At pwede rin siya magturo by necessary influence sa mga kabataan, lalaki at babae. Dahil hindi po mga men yun yung kabataang lalaki. So, mayroong magagawa yung babae, di ba? Sa loob mo ng iglesia. Naalala po yung si Ananias at si Sapphira. Tinuruan nila si Apollos sa mas saktong paraan ng Ebanghelyo. Dahil nalalaman lang po ni Apollos ay ang bautismo ni Juan. So, tinuruan sila sa tamang bautismo na ipinagutos ng ating Panginoon. Yun ang makikita na sa Gawa, chapter 18, verse 25. So, ibig sabihin, katulad po sa relasyon ng mag-asawa, meron pong mahalagang gawain ang babae sa relasyon na yon. Ganon din po sa loob ng iglesia. Hindi ibig sabihin ng mga babae
ay wala silang leadership role, ay wala na silang magagawa. Dito po sa Angeles City Southside Church of Christ, ang gumagawa po ng bread, ang leavened bread every Sunday, at ang meron pong obligasyon sa grape juice ay isang babae. Si Sister Glo Junicio, siya yung gumagawa ng tinapay. So, siya yung nagpapasakop sa ganung gawain. So, siya po isang gawain na pwedeng gawin ng isang babae sa loob po ng iglesia. Hindi po leadership po, pero mahalagang gawain. Si Sapphira, o hindi Sapphira, si Priscilla, sorry. Si Ananias at si Priscilla. Isa para pala, Sapphira, sa si Ananias na yung pinatay nyo. Si Ananias ay isang mangaral, at si Priscilla ay kasawa niya. Si Priscilla ay tumutulong sa gawain ng asawa niya. Pwede rin gawin ng babae yan kung siya ay merong abilidad sa ganung bagay. So, meron magagawa ang babae. Pwede rin ipangaral ng Ebanghelyo sa niya kapwa niya babae. Di ba? Ang limitasyon po ay magturo sa meron wag siya magturo sa mga lalaki. Pero kung hindi lalaki o hindi men, pwede din siya magturo na walang problema. So yun naman din po makikita natin sa role of the women in the churches. They have no leadership role. Kaya po yung mga denominations na may mga babae pastora, nagkakasala kayo sa Diyos. Wala tayong mababasang ganoon. There's no scriptural authority for that. Oh, pero minsan mas magaling ang babae sa lalaki. So what? Wala pa rin kayong scriptural authority na magkaroon ng pangungula sa loob ng iglesia. That's it. Period. Paano kanya kung wala lalaki? Hindi na babae kayo lahat, pwede. Dahil ang problema lang naman ay magturo kayo sa mga lalaki. Kung wala mga lalaki, di kayo lang. Kung ang iglesia pa ay binubuo ng mga babae, di babae magturo. No problem with that. Dahil yun ay mga babae, wala lalaki doon. Ang problema, hindi pwede magturo ang babae kung may lalaki. At hindi siya pwede magkaroon ng oversight sa mga lalaki. Kung wala lalaki. So makita natin ang itsura ng isang Kristiyano babae. Ito isang tahimik, na siya'y sumusunod, at siya nagpapasakop. Dito po sa 1 Peter chapter 3. Hindi pa magagawa ng mga lalaki ito, babae lang. Kasi ang mga babae lang, may mga asawang lalaki. Sa 1 Peter, kung ang mga asawa nila hindi mga Kristiyano, pwede nilang gawing aralan ng mga asawa nila, walang salita kanya. Sayin natin, wives, likewise, be submissive to your own husbands, that even if some do not obey the word, they without a word may be won by the conduct of their wives. Sa pamagitan ng pag-uugali ng kailang mga asawa, ay mahikayat nila kahit wala silang sasabihin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. So, napakahalaga ng gawain ng mga Kristiyano babae sa loob ng iglesia. Number one, by nature, ang mga bata ay mas malapit sa mga ina nila kaysa sa mga ama nila. Yun ang nature. Pagka nasaktan yung bata, saan tatakbo? Hindi tatakbo sa tatay. Kasi sasabihin ng tatay, walang kwenta yan, ganyan, malayo sa bituka, yun ang sasabihin ng tatay. Ang tatakbo sa nanay. Mas malapit ang mga bata sa kailang mga ina. So, ang unang nagtuturo sa mga bata tungkol po sa salita ng Diyos ay ang mga babae. Use that to your advantage para mahikayat natin ang ating mga anak patungo sa Diyos. So, yun po makikita natin. So, kung ang pinag-uusapan ay leadership role in the church, ang mga babae ay walang leadership role inside the church. They are to be submissive and to learn in silence with all submission. They cannot teach or have authority over a man. Yun po ang limitasyon ng kailang gawain sa loob ng iglesia. So ito po ang ating pangaral sa hapong ito. Tayo po'y bumati muna si Brother Elias Cruz, si Brother Richard Dionisio, John Bautista, Adela Quinto, Jojo Campo, yung taga Bahrain po yan. Okay, Bahrain hindi, Bahrain. Hindi po Bahrain, ano ba yan? Dubai. Na nagkakamilang palagi. Rosel Camaya,
taga-Angeles po yan. Mary J. Servito, taga-Angeles din po. Prosperas, taga-Angeles. Josepina Dizon, Joy Diz, taga-Unity Street po yan. Jacob Shoko Perez, taga-Judge Jimenez. Sir Jonathan Raz, na Mabalacat. Marisha Quinto, taga Hong Kong. Rafael Ortiz, taga Cabanatuan. Remy Campo, taga-Angeles. Ahmed Napo, taga-Angeles po yan. Prosperitula, hindi ko po alam kung taga saan. Rachel Goto, taga Japan. Rupert Gaspar, taga Mexico. Pero nangangaral po sa Santa Ana. Eliza Maica, taga Angeles. Melinda Dizon Celis, taga Unity Street. Si Rafael, si Raf. Ito po yung Raf namin. Rafael Chavarria, taga Angeles. Rene Mardalan Sr., taga Zambales. Jun Layusa, taga Mercedes Camarines Norte. Roberto Marasiga, taga Calamba. Rudiap Jr., taga maaral po ng Kapas yan. Chris Tagagay, Tagaygay, taga Cebu. Akala ko dati Tagaytay yung pangalan. Tagaygay. Jinky Dizon sa Padilla, taga Unity Street. Maxine Perez, ito po yung taga Angeles. Si Earl Gabriel Foss, ito po yung pangalan namin. Member din po sa Angeles. Richard Donicio, member din po sa Angeles. Andrew Romero, taga Paces Camarines. Wala tang tanong. Asabi po ni Brother Rene Mardalan Sr., childbearing, Elizabeth brought up John, Mary brought up Jesus, the Savior of the world. Precisely. Kung wala po mga babae, walang John the Baptist, wala ako ngayon, wala tayong lahat. So, doon kahalagaan po ng mga babae. Bagamat wala po silang leadership role sa loob po ng iglesia. Josie Alili Tanglaw, ito po yung nanay ni Mr. Jing na aking hipag. Nakikinig din po sa atin. Kasi kung walang mga babae, wala na mga tao. Yung palang mahalaga na sila. Doon po sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ang ibig sabihin po nito kasi mayroon po nalilito rito. Pagka Kristiyano ka raw, hindi ka mamamatay sa panganak. Hindi na ibig sabihin ng talata. Ang sinasabi ni Pablo, dahil ang mga babae po ay walang leadership role, kung gagawin po nila ang kailang katungkulan bilang mga babae, ay ito ay sa panganganak. Maliligtas sila kung tatanggapin nila ang kailang gawain bilang babae. Sila maliligtas. Pero kung siya Kristiyano, kinakailangan din siyang magpatuloy sa pananampalataya, sa pagmamahal sa Diyos at sa kanyang kapwa, sa kabanalan o pamumuhay na hiwalay sa kasalanan, na may kaakibat na pagpipigil sa sarili. Pag ginawa niya yan, siya maliligtas. Kasama ng kanyang natural na gawain bilang isang babae, specifically sa kanyang panganganak. Hindi magagawa ng lalaki yun. Pag lalaki na buntis, problema yan. Mamamatay yung bata. Mamamatay sa loob ng tiyan, mamamatay paglabas. Kasi wala po tiyaga yung mga, masyadong tiyaga yung mga lalaki sa ganung bagay. Si Nay po ay asawa ni Brother Raf Chavarria. Pero ang pangalan niya, Ira Bakien, baliktad lang po yan, Nay Chavarria. Member din po sa Angeles. So, hindi ibig sabihin na ganito po ang kayusan ng mga babae sa loob ng iglesia. Wala siyang kahalaga. Mahalaga sila. Ang katotohanan po niya na napakahalaga ng mga babae. Ako po, nung ako'y naging mangaral, malaki po ang nagawang role ng asawa nung nagbautismo sa akin, si Brother Gamit, Mr. Gamit. Siya po naging kayo sa akin na maging mangaral. So, ako po isang naging mangaral. So, kita ninyo, yun po isang magandang halimbawa ng kahalagahan ng isang babae Kristiyano. Minsan, mas magaling silang maging courage kaysa sa mga lalaki. Totoo po yan. Mas meron silang karisma kaysa sa mga kalalakihan. Precisely, dahil silang nagpalaki ng kailang mga anak. So, kaya po, mayroon silang ganong klaseng karisma na nakakatulong sa gawain. Sila po usually ang nag-iimbita sa mga guests, sa bisita sa loob ng iglesia. Ganun din, dahil silang, ang mga babae, meron silang karisma sa ganong bagay kaysa sa mga kalalakihan. Kaya ganun din po, pwede sila magturo sa mga kabataan. Sa mga malalaking churches of Christ, meron po silang iba-ibang Bible classes every Sunday, every Wednesday. At ang karamihan na nagtuturo doon po yung mga babae. Nagtuturo sa mga kapapanganak, nagtuturo sa mga paslit ng mga bata, sa mga bata na sa elementary, high school, college. Mga babae nagtuturo. Ay, college lalaki na yan. High school din. Pero yung mga elementary, puro babae nagtuturo dyan. So majority ng mga tagapagturo ay mga babae, pero hindi siya nagtuturo sa mga lalaki. O, meron din po sa mga
women's Bible classes, ang mga nagtuturo dyan ay mga babae na mature sa pananampalataya. So, huwag natin sabihin na kung mababae tayo, ay hindi tayo mahalaga sa loob po ng iglesia. Wala po ba tayong tanong ngayon, mga kapatid? Ito. Kung puro babae yung local church, pwede mga babae, pwede rin ba sila yan? Hindi. Pwede lang magturo temporarily habang wala pang mga lalaki. But they cannot be elders. Anong qualification nila? Actually, hindi yung nangangaral din, hindi siya mangangaral actually. Nagtuturo lang, temporarily. Yun po yung dapat wag tumagal. Kailangan makahanap din sila ng mga lalaki na magiging mangangaral nila. Meron po nangyaring ganyan sa Yuma, Arizona. Yung mga kapatid doon ay nag-apat na babae na lang sila. So, ang ginawa nila, nag-imbita sila ng isang miyembro sa isang church sa border sa California at nagtuturo sa kanila paghapon. Ginawa po nila yan. So, temporary lang po yun. And, that is very rare na walang lalaki sa loob ng kongregasyon. Pero hindi siya pwede maging elders. Delikado tayo dyan. Si Sister Quinto, magandang hapon po. Okay lang po ba na pagsabihin ng asawa ng isa ng Kristiyano ba sa salita ng Diyos kung nakakalimot na po ang asawa? Hindi po ba sabi pasakop sa asawang lalaki? Hindi po ba magkakasala? Hindi po. Ang relasyon ng mag-asawa ay mag-asawa. Hindi ibig sabihin na babae ay nagpapasakop sa kanyang asawa ay hindi niya pwedeng panangahanin ng asawa niya. Kaya kailangan niya ng asawa niya. Hindi siya magpasakop sa kanyang asawa at pwede niyang palalahanin ng asawa niya bilang isang babae nagpapasakop. Huwag natin turuan ang ating mga asawa bilang tayo ang nakakataas. Bigyan natin ng respeto ang ating mga asawang lalaki. Yun po isang utos, basahin natin. Ito po, kailangang malaman ng mga kababaihan kasi kasama ito sa ating katungkulan. Sa Ephesians chapter 5, verse 33. Nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. So you need to respect your husband. Kung pagsasabihin natin siya, huwag mo siya sigawan. You have to do it in such a way that you will show your respect sa kanya bilang ulo mo, bilang yung pang-ulo at bilang iyong asawa. Kasi kung hindi, tayo po ay para nagkakasala tayo sa Diyos. Yan ang sinasabi po ng Bible. Rafael Ortiz, kasalanan bang mag-asawa ng hindi ka kamananampalataya? Pag di pa asawa, mabait siya. Pag asawa na ayaw ng pasakop yung iba, hindi naman lahat. Yun ang problema. Kaya nga po, sabi nga nila, bago kayo mag-asawa, sabagay, mahirap isipin yan. Pero sabi nga nila, mas maganda yung habang kayo nagde-date sa mahabang panahon. Pag nakita ka sinyales na hindi mo nagugustuhan, hindi umalis ka na. Dahil pag-asawa mo na, hindi ka na makatakas doon. Dahil yun ay panghabang buhay na relasyon. Kasalanan ba mag-asawa na hindi ka pananampalataya? Hindi po. Walang sinasabing rules kung sino ang ating mapapangasama. Hindi kasalanan nyo. Dahil wala naman po sinasabing kailangan na maging asawa po natin ay Kristiyano. Pero, on the other hand, mas maganda kung ang ating magiging asawa ay Kristiyano. Kasi pag hindi Kristiyano, magkakaroon tayo ng conflict. Lalo na po sa larangan ng pananampalataya. Bibigyan ko yun ng halimbawa. Kung halimbawa, asawa niyo Katoliko, lalaki, o babae, siyempre magkakanan kayo. Pag nagkanan kayo, may problema na kayo. Bakit? Sasabihin ng Katoliko, pabibigyan ko yan. Papayag ka ba? Siyempre hindi. O doon na, conflict na yun. Ngayon, para hindi kayo magkakaroon ng problema, may magkakaroon ng compromise yan. Yun ang problema doon. Sabi ng isang kapatid na nagsulat, tayo anak ng Diyos. Ang hindi Kristiyano, anak niyang Diablo. The children of devil. Hindi siya children of God. So, children of the devil. So, sino ang magiging biyenan mo? Ang Diablo. Mahirap yun. So, mas maganda ang magiging asawa natin ay mga Kristiyano. Dahil at least meron tayong common denominator sa ating pananampalataya.
So hindi tayo mahihirapan. At kung ikaw isang mangangaral at Kristiyanong asawa mo, naunawaan niyang gawain mo sapagkat siya isang Kristiyano. Ngayon, kung hindi sa Kristiyano kayo mangangaral, problema yon. Hindi mo nga napangaralan ang asawa mo, mangangaral ka pa sa iba. So, hindi po kasalanan ng hindi mag-asawa, ang mag-asawa hindi Kristiyano. Ngayon, pag ang asawa mo po ay matigas ang ulo, turuan mo siya patiently. Turuan mo siya patiently, baka sakali. Huwag nating ilagay sa marahas na paraan. Baka lalo pang hindi magbago. Meron nga pong isang anecdote, ewan ko kung true story, gagawa lang ng nagsalita rito at hindi ko makalimutan. Sabi niya, noong Korean War, ang Korea po ay nasa digmaan. At ang isang napakabait na isang Koreanong may asawa ay pumunta sa digmaan. Pag-uwi sa digmaan, nag-iba ang ugali niya. Totoo po yun. Dahil meron po talagang epekto ang digmaan sa isang tao. Naging masungit siya at magsik. Ngayon itong Koreanong asawa niya, pumunta sa isang marunong na tao sa bundok. Ano man tawag doon? Ermitanyo. Sabi ng ermitanyo, simple lang yan kanya. Pumunta ka sa bundok. Kunin mo kanya ang bigote ng leon doon kanya. Hey, napakahirap gawin niya. O, gawin mo kanya. So, primero, di malapitan. Siyempre, gano'n. Pinakain niya ngayon, kinaamon niya. Tapos eventually, nahawakan na niya yung leon, hindi na siya nagagat. Kinuha niya yung isang bigote. Tapos na role sa leon. Tapos binigay niya sa marunong na tao sa punto. Sabi niya, anin ko yan, kanya. Di ba sabi ko, kunin ko yung bigote ng leon? Oo nga. Anin ko yan, kanya. Sabi ko, kunin ko, oo nga. Anin ko yan, kanya. Sinasabi ko lang sa iyo ang isang bagay. Kung napaamo mo yung leon, kanya, mapapaamo mo rin yung asawa mo. That's the lesson. Kanya. So yun po siguro dapat natin ngayon pagka gano'n. Milani Milacanlali po, ito yung miyembro sa Balakap. Siya po ni Sister Quinto. Maraming salamat po, maraming salamat din. Ang babae daw ang unang nagatid ng mabuting balita, hindi ang lalaki. Sa pagkabuhay naman uli ng Panginoon, kaya pwede magturo ang babae, sabi ng mga Pentecostal. Sino nagsabi ang babae unang nangalang Ebanghelyo? Ano ba sinasabi ng mga Pentecostal na yan? Ang unang nangalang Ebanghelyo, mga apostol, di ba nila alam yun? Sa Acts chapter 2, ang kauna-una ang nangaral ng Ebanghelyo ay ang mga apostol at ito yung mga malalaki. Babasahin ko po sa inyo. Nako, ito mga Pentecostal nito para lang mapatunayan ang kailang maling kagawian, anong sinasabi nila. Wala po sa Biblia po yun. With due respect sa kanila. Wala sa Biblia sinasabi nilang yan, Brother Ralph. Alam ko, galing ka sa Pentecostal, alam mo yung sinasabi mo. Acts chapter 2, basahin natin. Ang nagsasalita nito, ito yung mga apostol. Basahin natin, po. Ito, ang nagsalita po rito sa verse 14, but Peter, standing up with the 11, raised his voice and said to them, Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. For these are not drunk, as you suppose, since it is only the third hour of the day. Ito yung alas 9 ng umaga. Anong tinuro ni Apostle Peter? The death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Basahin po natin. Sa verse 31. He, foreseeing this, spoke concerning the resurrection of the Christ, and his soul was not left in Hades, nor did his flesh see corruption. This Jesus God is raised up, of which we are all witnesses. Sa verse 17, verse 23 kanya, him being delivered by the determined purpose and for knowledge of God, you have taken by lawless hands, have crucified and put to death. So namatay si Kristo, nilibing at tabuhin na maguli. That's the gospel. Kailan nung pinangaral yan? Sa araw ng Pentecost, sino nangaral? The 12 apostles. Saan yung babae doon? Ang dapat nilang gawin, Brother Rafi, magpakita sila ng isang talata na ang babae pwede mag-isang mangaral, ang babae pwede isang maging pastora o elder o isang overseer, at ang babae pwede maging diakonis. Wala naman siyang talata.
So, nagawa lang po sila ng alibi para mayroong masabi sa kanilang mga kaanib. But in essence, in fact, wala po silang scriptural authority kapag ang babae po ay nagiging mangaral sa loob po ng iglesia. Wala silang scriptural authority. Kung meron, katulad lang po ng instrumental music yan. Kung meron silang versikulo sa Bagong Tipan authorizing the use of instrumental music in Christian worship, ay sana sinabi na nila, di ba? Doon po sa 2 Thessalonians 3:12, basahin ko nga po. Hindi na akong pinahanap yan. Basahin natin. Doon po ay pinakita rito ni Brother Jojo Campo. Now those who are such, we command and exhort through our Lord Jesus Christ that they work in quietness and eat their own bread. Tama po yun. Na ito yung hinahanap ko kanina, na ito yung mga kalalakihan, na huwag sila makialam sa ibang mga tao, kundi gawin nilang may katahimikan ang kanilang ginagawa sa paghahanap buhay kanya. Thank you, Brother Jojo. Sisay ko sa kanila ang aral, Brad, para buksan kaisipan niya kasi yung usapan nila no ako'y kasama po. Sana po, buksan ang kanilang kaisipan. Dahil kapag saradong kaisipan ng isang tao, kahit anong pang ibigay natin sa kanila, wala na silang pag-asa. They have to open their minds. They have to open their ears to the gospel. They have to open their understanding to the gospel bago sila pwedeng iligtas na ating Panginoon. Dahil kung hindi po sila maliligtas. Ito po ay isang constant struggle ng mga kababayan from the Garden of Eden hanggang sa kasulukuyang panahon. That they would like to have the leadership role sa loob po ng pamilya. At ito ay pinalala po na tinatawag nating Women's Liberation Movement. Ang movement na ito ng mga kababaihan, gusto nilang palayain ang babae sa tali ng kailang mga asawang lalaki. Which is false. Dahil ang babae at lalaki ay pantay. Kahit sabihin natin ang babae po ay nagpapasap sa kanyang asawang lalaki, they are equal in importance. Dahil kung walang babae, hindi rin pwedeng mag-isang lalaki. Vice versa. Kung walang lalaki, hindi rin pwedeng babae. If they are in a marital relationship, para siya magkakaanak. Kung nag-iisa ka, wala kang asawa, di ba? So, they have different roles, but their roles are equally important. Magkaibang gawain nila, pero kailangang gawain ay parehong mahalaga. They are equally important yung kailang mga roles na binigay sa kanilang Diyos, ang mga lalaki at ang mga babae. Kayo mga babae, huwag kayong matukso. Tingnan nyo ha. Andito na rin po tayo. Kung kayo mga may asawa, ito ang trabaho nyo. Hindi yung trabaho maghanap buhay actually. Pero kung siya maghanap buhay, it's up to you. Pero meron pa rin kayong priority na dapat yung gawin bilang asawa babae. Tingnan natin. Sa Titus chapter 2, verse 4, verse 5. Sayin natin. Sabihin mo rin sa mga matatandang babae na maging magalang sa kailang asal, hindi mapanirang puri. Hindi sinabi sa mga lalaki, sa babae lang, hindi ko alam bakit. Hindi mapanirang puri, hindi paalikin man sa alak, dapat silang magturo ng kabutihan upang kailang maturuan ang mga kabataang babae na ibigin ang kailang mga asawa, ibigin ang kailang mga anak, maging matino, dalisay, masipag sa gawaing bahay, mabait na nagpapasakop sa kanilang asawa upang wag napastanganin ng salita ng Diyos. Tandaan nyo, i-emphasize ko lang, masipag sa gawaing bahay, hindi trabaho ng lalaki yun, trabaho ng babae yun. Huwag natin gawing atsoy ang ating mga asawa. Pwede silang tumulong sa inyo. Pwede kaming tumulong sa mga asawang babae sa kailang trabaho sa bahay, ba't hindi kami ang pangunahing gagawa noon? We can help. Why not? Pagka pagod na yung asawa mo, di ikaw ang gawa doon hindi natapos. Halimbawa, sa lababo, maraming mga pinggan at mga baso, etc. Utensils. At sabi ng asawa mo, pagod na ako, pwede bang ikaw na magugas? Then why not? Tugasan mo yung mga pinagkainan. Walang problema yun. Tumutulong ka lang.
Pero baka ikaw na lang gagawa. Hindi po Ang gawaing bahay ay ang babae. Kaya nga po, sinasabi, siya yung ilaw ng tahanan. Siya nagpapaganda ng tahanan eh. Alam na alam mo, pag walang babaeng bahay, magulo. Sapagkat ang lalaki, pwede siyang matulog sa isang kama na kahit hindi linisin ng 10,000 taon. Mabubuhay siya doon. Pero hindi ang babae. Malilinisin niya yan. Maayos. Kahit paano, ang lalaki, may impluensya ng asawa niya. Kung sa kanyang kaayusan. Matututo ka na rin maging maayos kahit paano. Pero siya lalaki pa rin. Sabi na lalaki na po magulo. Kaya kailangan nila ng asawa lalaki, babae. Kaya magulo sila eh. Sabi nila, kahit saan nilalagay ang gamit nila eh. Kaya kailangan nila ng isang babae maayos. Yun ang ibang kaibang role na binigay sa atin ng Diyos sa lalaki at sa babae. Wala na po tayong tanong, mga kapatid. Wala na po tayong tanong. Kapag ka ina-underdesign natin ng ating mga asawang lalaki, hindi kayo maliligtas. You have to treat them with respect. Ephesians chapter 5, verse 13, and vice versa. So ito po ating pangaral po sa 4 ng hapon. Matatapos na tayo, ulan na naman. So bago po umulan, dito tayo magkaranigan, ay tayo po magtatapos na sa ating pangaral. Be with us, God, through every passing day. Guide thou our footsteps all along the way. Help us to say, Thy will, not ours, be done. Throughout this life with Thee may we be one. Be with us, Lord, when sorrows dim arise. Focus our thoughts upon the eternal prize. Grant us the peace that Thou alone canst give, and in Thy presence may we ever live. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Amang Banal, kayo po ay muli nagpapasalamat sa inyo sa karagdagan ng buhay na inyong binigay sa amin ngayon. Sa mga salita ng aming naipangaral, yung mga salita na aming naipangaral at sana'y tumimo sa bawat sa amin. At sana po'y magbukas ng kaisipan sa mga denominasyon. Lamang kababaihan po ay walang katungkulang pangunguna sa loob ng iglesia. At sila sana'y makita nila ng gayong bagay walang kapamahalaan o otoridad na galing sa inyo. Dinadalangin namin ang mga babae po ay matutong magpasakop, tanggapin ang kailang gawain na inyong ginawad sa kanila at magpatuloy sa kabanalan, sa kapananampalataya, pagmamahal na may pagpipigil sa kailang mga sarili upang sila rin po'y maligtas sa araw ng aming Panginoon. Itulot mo, Ama, na ang mga bagay na ito ay maging gabay namin sa araw-araw ng pamumuhay at patawarin mo kami sa ng kasalanan. At ang mga bagay na ito ay aming hiningi, nakilang pangalan ng Kristo. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Tayo po'y mag-ingat. Stay safe. Magkita tayo mamaya alas 8 ng gabi. Maraming salamat mga kapatid.